Pero may ano dito may mga langis ka dito, mga paliwanag mo. Ito naman ay isang 9 bullets. Ang 9 bullets is to, pang depensa nito sa... Ba't tinawag pala siyang 9 bullets? Ang 9 bullets is ano yan gubagang parang kalikasan o gubagang parang mutya yung nakalagay dito. Pakita mo, para makita nila. Ayan, mga nakalagay na yan. Ayan. Pero marami siyang mga mga ugat-ugat mga pero usually mga tawag ng karamihan diyan lana. Oh, lana. Pwede rin yan lana, pwede rin siya maglagay ng orasyon diyan ng dasal na bababagtot mo diyan sa baso na yan. At pwede ka rin magdasal ng orasyon diyan na pwede mo ilagay diyan para magkaroon ng bisa yung gamit. At yung lana pala mga kamaster, ang lana ay maganda para sa kapag ikaw ay yung asawa mo o ikaw mismo ay nagbubuntis, is ito'y pangontra sa mga, syempre, dito masasabi kung may mga umaligid-aligid na mga aswang o masamang elemento na mambabarang. Kahit anong elemento dyan na sa paligid mo, ayan. Ayan ang magbibigay sa iyo ng protection. Kasi, once na nagkaroon ka ng ganyan, kasi makikita mo pa namang yung mahapaw mo na ng gano'n ng langis Kumukulo. Kumukulo siya. Ibig sabihin, yung parang ganito, parang pag shake mo, yan, para may mga bubbles na ganyan. May bubbles. Pero syempre kapag hindi mo sinake, pag sinake ko to, magkakaroon talaga ng bubbles. Pero ganyan ang itsura niya, pag hindi nasa altar lang at biglang bumula ng ganyan. Tsaka mag-iinit siya lalo. Mag-iinit. Sa paligid, may asahan nyo na may darating na panganib. May umaligid. Pero bukod sa sa pagtetetek kung ito ba may aswang sa paligid, ano pang gamit nito? Kasi ito ay gawa sa niyog to, diba? Sige nga, paliwanag mo ba saan galing niyog yan? Ito kasing niyog to, galing dito sa one eye. One eye? One eye siya, or gumagang parang bibig tsaka mata. Ibig sabihin, nilagay ko siya dito sa isang muntya o karikasat para mas lalo siyang magkaroon ng bisa at mas lalo siya lumakas. Yun. Kasi ito, ginagamit ko rin to sa pupuntahan ko. Kung naman may nalakad ako dito, yan lagi nagdadala sa akin. Minsan, pagdala ko to, tapos nilagay ko sa bulsa, nag-iinit siya. Uminit siya. Nag-iinit siya. Ibig sabihin, may paparating na kalaban. Kaya minsan nga ginagawa nila, kinikwintas din nila to. Oo, kinikwintas din nila yan kasi yun talaga yung panlaban talaga sa kanila. Wala silang, di talaga siya tatagay dito kasi mas malakas talaga to. Para dito, malakas. Pareho siya lang malakas. Yan ay ang Kaya nga sinabi nga ng ating utol natin, Biyernes Santo kasi to. Kaya bakit Biyernes Santo kasi ginagawa nila to ang mga tingero kasi ginagawa nila to dahil kailangan nila ng may pakontra. Kung wala ka pakontra, paano yan? Hindi mamamatay ka. Siyempre, kailangan mo rin itong may self-defense ka. Meron ka rin itong Pero hindi lang siya langis. Pag mamasdan mo, may mga laman siya ng mga kahoy. Saka, parang yung ugat na to, ito yung parang balahibo to ng niyog, di ba? Ugat nga yan, kaya nilagay ko siya kasi pas maganda kasi yan. Ito yung saman niya, yung pinagbalatan niya. Pinagbalatan na. Yan ba yan? Saka may kahoy pa siya ng mga parang sinukuan ba yan? Saka may dignum din. Ito, pwede mo siya dalhin kahit saan. Kahit isang dala mo lang to. Okay na kasi ito, kahit awakan mo, iinit yan. Lalo mag-iinit yan. Kahit nakasarado ang yung kanyang lock niya, uusok pa rin yan. Kasi mahapa pa rin yan langis niya yan. Hindi mo masasabi kasi mas malakas talaga ang kalikasan. At may dalawang dala si Jo Marie dito. At ito naman, ano naman to? Magkaiba ba to o magkaparehas? Ito kasi ay din to, pag sa defense din to, pareho lang sila, pero magkaiba rin sila ng langis nito. Ganon din sila, one eye rin, pero yung ginagamit ko dito, puro kalikasan, puro mga kahoy, yan. Ito ginagamit ko din to, sa defense din to, ginagamit din yan. Sa defense, ginagamit din to sa protection. May mga sa'yo. Siyempre, kailangan mo rin yan ng sandat. Kailangan mo rin siya ng sandata na magbibigay sa'yo ng protection. Ito lang talagang dalawa. Kaya ito, mga master, ito rin pangkalahatan. So, ito rin pangkalahatan. So, ito ay,
ang laman nito ay maraming mga mutya. Ang mga mutya mga kamaster, pwede siyang ipagsama-sama. At syempre, ang isa na dito, yung pakita natin yung ano. So ito, paliwanag mo to. Ito ay isang shield or suso. Ito ay kalikasan or gubagang parang shield siya. Pwede din siya sa negosyo, sa tindahan. Yan. Pero ano baka sabihin nila ordinaryong bato to, pero hindi. Ito ay fossilized na bato na suso. Sabihin itong suso na to mga kamaster is nabuhay to ng maraming taon. At ito ay nailubog sa lupa, nagkaroon ng mga minerals hanggang sa naging bato. Susong bato. Diba? Ito kasi sa negosyo din to eh. Kahit sa pitpitin to, pwede siya magkaroon ng pera, ganyan. Pero hindi siya pwede sa sugal. Sa negosyo lang talaga. Boys. Sa trabaho pwede. Business. Yan. Makakataon talaga sa ito. Kasi magbibigay talaga sa ito ng swerte. Yan. Maraming klaseng ganito. Yan. Kung sino makakakuha ng ganito, punta nyo na lang dito. Kasi may mga mutya ng kalikasan dito. Kasi di ko lang kasi dilala yung mga maraming gamit kasi mabigat na kasi ano man naman yung mga diladala nating mga kalikasan sa bahay pa syempre. Saka marami pa ako dito kaya lang next time ko na ipapakita sa mga next episode na lang. So ano tong dala mong isa na parang puting bato na yan? May puting bato. Puting bato na yan. Nara. Tsana Nara. Mutya ng Nara. Ito kasi, mutya ng ano to eh. Sa negosyo dito eh. Ito kasi, mamamasdan mo siya pag parang puti-puti siya. Pero pag nakita mo yung kulay niya, at nilagyan mo siya ng langis, mag-itab siya, di ba? Pero pag nilagay mo siya sa negosyo or sa tindahan nyo, lalapit talaga yung mga customer sa'yo. Kasi kahit katulad yan sinukuhan, pwede rin sa negosyo. Pero karamihan din sa mga mutya, kung like ko siya narinig is, lagi siya sa pang-negosyo. Sa negosyo talaga yan. Panghataw ng mga tao. Kapag kalikasan Kasi kapag ang medalyon, may mga specific lang. Kasi nangangaga kasi ang medalyon kasi sa customer. Kung bagang kalikasan ginagamit mo, nung ano yan nanggunukuha nila yung loop nila sa'yo eh. Kung bagang parang yung gamit mo, kusa lang puputayin dito para mamili, di ba? Kasi siyempre, kailangan natin magdala ng ganyan, usually yan. Hindi naman pwedeng gamitin mo yan sa kalokohan. Siyempre, bawal yan. Hindi gagana ang bisa yan. So yun, mga master, no? Marami na tayo natalakay din ng mga gamit. Ang gusto lang namin sabihin ni Jo Marie na kapag kayo ay may mga ganitong mga kagamitan is alagaan yung mabuti. Alagaan yung mabuti yung isang gamit kasi hindi biro ang magkaroon ng isang gamit na meron kang kalikasan at meron kang medalyon. Kasi once ka na nagkaroon ka ng alaga ng isang gamit, buhay ang kapalit. Yan, katulad yan. Meron tayong isa dyan, at tulad niya, meron din silang medalyon na duwende na mag-asawa. Mag-asawang duwende. Ano yan, diba? Medalyon yan eh. Mga medalyon yun. Pero papaswerte rin yun sa negosyo rin yun. Pero kung nakakita ka ng duwende ng kahit isang manik lang, may kapalit yun. Pero huwag kang makikipagkaibigan sa duwende. Kahit anong duwendeng nilalang, huwag kang makikipagkaibigan kasi once na nakipagkaibigan ka sa duwende nilalang, buhay ang kapalit mo. Gano'n na mangyayari. Kaya kung mag-aalaga ng gamit, alagaan nyo, huwag nyo babayaan. Pakainin nyo, lagyan nyo ng langis. Ayan, buhay niya yung gamit niya. Basta asasayin nyo na kung magpapakain kayo. Asasayin nyo kung kayo lang magdadasal niyan. Okay, so Jo Marie, kailangan natin magpaalam sa ating mga viewers kung kapag kayo may katanungan, mag-subscribe lang kayo sa channel natin. At ano ba ang gusto mo pang huling sabihin sa nila bago tayo magpaalam? Bago tayo magpaalam, gusto ko lang sanang i-share sa inyo, hindi lahat ng bagay meron tayo dito. Kasi lahat dito, iniingatan natin yung mga gamit. Ayaw natin ipababayaan ng mga gamit. Kaya sa inyo mga tao, mga gustong manood sa amin, okay lang. Yun lang ipapayo ko sa iyo. Sana
magkaroon din kayo ng experience sa inyo na may gitong gamit na kalikasan o medalyon, ganyan. Huwag niyong idaan sa masama, idaan niyo sa pagtulong o sa kapwa mo. Magbigay kayo kung anong gusto niyo bigay. Kung may kailangan ng tao sa'yo, itulungan niyo. Huwag yung tanggihan. Yan. Okay, so Yun lang. mga kamaster, no, sa mga susunod natin mga video, is marami pa tayo tatalakayin, mga mutya, mga medalyon, at mga ano pang mga hiwagat nagaganap sa ating mundong ginagalawan. So by the way, ako pala si Bert Portea. Ako nga pala si Joe Marie Gusto, ang ating hero. Okay, so paalam. Bye-bye. And please subscribe.